Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Maraming mga sumbong ay pinaparating ho sa Kilos Pronto at agad nating sinisilip. Kapag ho nasilip po namin yan, tulad ng sumbong na personal na ating tinutukan, Barangay Volleyball Court sa lungsod ng Quezon, nagiging lungga raw ng negosyo. Mga residente sa lugar hindi na raw napapakinabangan ng maayos ang volleyball court. Eto, panoorin nyo. Sa mga larawang ipinadala ng isang concerned citizen, reklamo niya ang mga nakatambak na galon ng tubig at mga sasakyang nakaparada sa loob mismo ng isang pampublikong volleyball court. Ang dulot daw nito, pahirapan at nakikipagsiksikan ang mga kabataan naglalaro ng sport na volleyball sa naturang lugar. Upang beripikahin ang sumbong, Kilos Pronto naming pinuntahan ang inirereklamong court. Sakop ng Barangay Ramon Magsaysay, lungsod ng Quezon. Kumpirmado! Positibo ang naturang reklamo. Sa pulpa ng aming kamera, ang mga kabataang pinagkakasya ang kanilang mga sarili sa espasyong natitira na lamang sa volleyball court. Paano naman kasi ang volleyball court sa unang tingin animoy water refilling station? Sa dami kasi ng galon ng mga mineral water at mga sasakyan, halos mapuno na ang court. At para alamin kung sino ang may-ari ng water refilling station sa loob ng public volleyball court, gamit ang isang concealed camera, bumaba ang aming asset at magpapanggap na magpapadeliver ng tubig. Dito, nakausap namin ang isang lalaki na kinilalang si Bebot Tabu sa Barangay Hall. Si Bebot raw ang tagapamahala ng refilling station. Dito po nire-refill po sa Hindi, sa Ayala. Sa Ayala po. At saka Ayala din ang may-ari. Ang siste, papaanong may pribadong negosyo sa pasilidad na pagmamay-ari ng gobyerno? Kapitan, sino ang may-ari at bakit ganoon kalakas sa inyo? Kilos Pronto, magpaliwanag ka! Warning na ho to sa inyo, kapag nasilip ho namin kayo, talaga hindi ho namin kayo sasantuin. Tinawagan ho natin ng KP ang Barangay Hall ng Ramon Magsaysay. Ayon sa nagpakilalang Auring, pribadong business daw ang water refilling station. Nakilagay lang daw sa Barangay Volleyball Court matapos itong mapasara. Ha? Abay, tingnan muna natin, napasara. Abay, para sa Kilos Prontong solusyon, nasa linya natin si Attorney Raymond Alcantara, Legal Officer ng DILG NCR hinggil sa isyong ito. At tanungin natin. Magandang gabi. Obstruction siya kasi nga tuloy na court yan. So dapat open yan, no? Paglalaroan niya, hindi mo siya pwedeng tayuan ng kung anong establishment. No, wala naman permit itong establishment, yung water refilling station. Pwede niyo papuntahin sa amin dito si complainant para i-assist namin siya sa DPLO ng Quezon City para agad-agad matanggal yung establishment naman na yan since wala siyang permit. Pangalawa, pwede din namin siyang i-assist para makapag-file siya kung gusto niya na mag-file ng administrative complaint kay Kapitan. Pwede siya mag-file sa City Council at dun sa Office of the Ombudsman. Okay, dito naman tayo sa Quezon City Barangay Center. Kilos Prontong solusyon niya. Nasa linya natin ngayon si Jason Burse, OIC ng Barangay Operations Center ng Quezon City. Sir, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, sir. Okay, sir, siguro naman napanood niyo na ho sa television, sa PTV ho. Live ho tayo, ano ho masasabi niyo rito sa nangyayari ho dyan? Nagsabi na ho mismo ng DILG, may problema tayo riyan. Ano hong magagawa ninyo ngayon? Po, yung mga nakaharap pong nakapark na sasakyan sa vicinity po ng Barangay Hall, pag-aari po nila yun. Pero sir, yung refilling station dyan, medyo naayos na ba? Nandiyan pa?
Ay, naayos na po. Hindi po siya refilling center, sir. O, ano po Imbakan. yan? Retailing center. Oo. Ini-imbak lang po pangsamantala Okay. ng Manila Waters po, yung mga pallets. Aha. Temporary dito sa barangay. Ito po Alright. nila pinipick up. Okay. Natin. Sir, sinubukan ho ng KP mag-undercover, masama po sa silip. Tinanong ho, pag-aari daw ho ng Ayala. Manila At Water. Manila Water. Opo, yung tubig po doon, nung nakaimbak po. Ay, yung mga tubig na ho dyan, nagbabayad ho ba ang Ayala sa atin dyan? Hindi ko po alam sa barangay. Ay, dapat malaman nyo siguro, sir. Kasi ako Nag-imbestiga pa ako tuloy-tuloy. Sinulatan na po namin yung kapitan agad-agad at hinihintay po namin yung kanyang kasagutan po. Okay. Pero sa tingin nyo, sir, ano bang problema rito? May mali ho ba? Dapat clear po yung yung kanilang palaruan. Kaya po nila temporarily pinark yung kanilang sasakyan doon. Hindi, yung mga tubig, sir. Yung tubig. Yung mga tubig, okay lang sa sakyan. Mga tubig, dami mga mineral water, yung mga gallons na nakatambay ho dyan Talaga Yung private, Hindi po magtatagal po yan. Temporary lang po yan. Mga gaano katagal yung temporary, gaano kabilis o gaano ka-iksi yung temporary, sir? Sige, pagkakaintindi namin, mga ilang araw lang po, sir. Nasilip na kasi ho. Nasilip na kasi, kaya mabilis ho nila tatanggalin yan. Kung hindi nasilip po ng kilos pronto yan, hindi naman tatanggalin yan Bukas babalikan po. Babalikan nyo, sir. Okay. Okay, para sagutin din yan kung may permit ba ang naturang water refilling station. Nasa linya ng ito hong hepe ng Quezon City Business Permit and Licensing Office, BPLO, si Gary Domingo. Sir, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo sa ating mga tagapakinig. Kasama ho natin, Mr. Gary Domingo, si Alex Santos. Live ho tayo sa Kilos Good evening, Pronto. sir. Good evening. Good evening, sir. Dito ho Yes, tayo good sa evening, PTV. Alex. Tinatalong lang ho namin, sir, may permit ho ba itong mga nakatiimbak ho ng mga water sa galon ho na sa loob ng... Actually, nung check-in natin kanina, nung ibigay niyo yung address at yung pangalan, wala tayong permit na naka-record sa ating Okay. computer. Alright. Anong tingin nyo rito, sir? Anong magagawa natin dito? Ganito, gaya nung sinabi ko kanina dun sa staff nyo, basta merong pentahan, automatic requirement yan, dapat kumuha ng permit yan. So, since walang permit sa atin, bukas na bukas, papapunta ako at pag nalaman natin walang permit, ipapasarado natin agad. Ayan. Pati, Sir Gary, paimbestiga na rin po ninyo kung bakit po ba nagkaroon ng public-private partnership. Yan po ba'y may pahintulot po ba ni Mayor ho yan? Actually, kung pagbabasihan ko, kung doon sa permit wala, baka wala din. Pero alamin natin mabuti. Basta ang kaya ko lang siguro din sa inyo, papupuntahan natin bukas. At kung walang permit, papasarado natin. Ayun. Sige. Hindi, wag niyo saraho yung barangay. Importante yung barangay ho yung mga water ho. Yung negosyo lang. Yung negosyo lang ho. Kawawa naman yun na magbabalibol ho doon Thank you very much, Gary. Okay? Thank you, Sir Gary. Maraming salamat. Ngayon, makasayang naman yung gobyerno ho, papasaraho ninyo. Sayang naman. Ibig niyo sabihin yung kung sino man. Kasi sinubukan. Mga bossing, ito pag nagtrabahong Kilos Pronto, kapag naaktuhan namin kayo at medyo nakita namin na dapat silipin, kalkalin, ganun yung ginagawa namin. Pero ito pinadala ho sa amin. Kapag kayo ho'y may mga nakikita sa inyong lugar, may pagsusumbungan na ho kayo sa prime time, dito ho, tatrabahuin ho namin. Mga bagay na hindi tama wala sa lugar, lalo-lalo na pag mga establishmento ng gobyerno, talagang for official use only, ginagamit pang personal at sinasabing personal na negosyo, tulad na nakita ninyo, hindi namin kayo sasantuhin. Yes, Ben. Alam mo, kakapiranggot lamang pong request po ng inyo pong mga kababayan dyan, constituents nyo, Barangay Captain. Si Barangay Captain Epoy Permalino. Kung sports-minded ka, kung meron kang gusto na pangkalusugan at sports, ang ano nyo dyan, ipagbigyan nyo yung mga naglalaro ng volleyball. Kawawa naman sila. Gusto para maiwasan nilang drugs. Mag-sports tayo. Okay? Kapitan, ayos. Okay.